Jed, ano ang nakapaloob sa resolusyong ito? Elas sa ilalim ng proposed Senate Resolution number 349, iginiit ng chairperson ng Senate Committee on Finance na kinakailangang maging maingat ang fiscal management sa pagpapatupad ng 2026 General Appropriations Act o GAA. Inihain ni Senator Sherwin Gatchalian ang proposed Senate Resolution number 349 para pag-aralan kung paano gagastusin ang pondo sa ilalim ng Republic Act 12314 o ang 2026 General Appropriations Act. Ito ay matapos lumabas ang ulat mula sa Department of Energy na posibleng umabot sa 115 pesos kada litro ang presyo ng diesel dahil sa gulo sa Middle East kung saan nag-aangkat ng 78% ng krudo sa bansa. Bilang tugon sa krisis, ipinaalala ng Senador ang Memorandum Circular number 114 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-aatas sa mga opisina ng gobyerno na magpatupad ng temporary 4-day work week arrangement at bawasan ng 10% hanggang 20% ang konsumo sa kuryente at gasolina. Bagamat lumabas sa huling audit ng DOE na nasa 196 na ahensya o halos 90% na ng mga tanggapan ang sumunod sa mga tipid tips ng palasyo. Binigyang diin ni Senator Gatchalian na hindi ito sapat. Kailangan aniya ng mas malalim na pagsusuri sa budgeting upang maprotektahan ang kita ng gobyerno at ang buwis ng bawat Pilipino laban sa epekto ng krisis sa labas ng bansa. Ella, kaugnay nito bilang si Senator Sherwin Gatchalian din yung itinalagang chairperson ng ad hoc committee na binuo ng Senado. Nabanggit niya na sa lalong madaling panahon o sa susunod na linggo ay magko-convene sila o magpupulong para mapag-usapan yung mga hakbang o planong maaaring gawin ng pamahalaan para matugunan yung krisis na dala noong nagpapatuloy na gulo sa Middle East. At bukod dito, nauna na rin nabanggit sa mga pagdinig sa Senado na inaasahan na 135 billion pesos yung maaaring mawala sa pondo ng pamahalaan kapag sinuspinde o napatupad na nga yung pagbabawas dito sa excise tax na ipinapataw sa langis. Yan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina.